Good evening, guys. This is Queen Princess Cruz again from Moments in Focus, Stories Behind the Lens. I am recording this bago ako matulog. Siyempre, after ko mag-edit ng ilang photos, I want to share something sa nangyari kahapon. Hindi ko i-share yung mga chismis na pinag-usapan namin about sa mga bagay-bagay, mga kalokohan. Pero gusto ko lang i-share yung experience and yung mga natutunan ko last night or yesterday. Kasi I held a collaboration photo shoot or open shoot yesterday, and nung umaga dalawang photographers lang yung nakapunta, si Sir Cobbs, Hanairo guys, hindi Janairo. And then si Sir JP Chua. And ang model namin is si Fabi. Paano babasahin yung pangalan niya? McAuliffe. Basta si Miss Fabi. Yung magandang bata. And then, ang aming makeup artist na si Ronel Gonzalez, which is yung makeup artist ko sa studio in-house. Then, may mga humabol nung gabi sila Sir Noel Monson Jr., Bon Lester So, at si Sir Joy Catral Burbano. I would like to thank them. Tsaka si Miss Senya Dukulan, one of the models as well, nung morning session. I would like to thank all the people na umattend yesterday. And sobrang saya nung photoshoot kahapon. Hindi siya yung tipong formal na open shoot na parang nangyayari sa wildlife or sa mga workshop. Hindi siya ganun. Ano lang, sobrang parang shoot lang ng mga tropa mo. Ganun yung nangyari. Mas marami pa yung kwentuhan kaysa sa shoot. Pero anyway, meron pa rin ako natutunan yesterday, and I want to share it with you guys. Alam niyo naman na ang genre ko is newborn, maternity, family, and more on fine art, portrait, kasi yun yung mga dinaanan kong workshops, no? Yesterday, talagang na 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 ano ko na tawag doon, nabigla ako kasi hindi ko genre ang fashion. Dumating si Sir Noel Monson Jr., tsaka si Bon Lester So, tsaka yung wife ni Sir Noel, ng mga bandang gabi na. Kasi nga, may client shoot pa sila nun eh. Nanggaling sila sa client shoot, tapos pumunta sila sa studio para makuhanan si Fabi. And sobrang thankful ko kasi, alam mo yun, nagstay si Miss Fabi hanggang gabi, hanggang 10 p.m. And then, sila Sir Noel, Bon, at Sir Joy, pumunta pa rin kahit late na. It's an honor for them to go to my humble studio kahit medyo malayo sa kanila. At saka kahit na meron silang work nun, nakarating pa rin sila. And also, thank you to Sir Reggie. Reggie Besa, hindi siya nakahabol, pero alam mo na yun, nag-chip in kasi siya dun sa food ng model. And thank you for that. Sayang lang hindi siya nakaabot kasi manggagaling pa siyang Laguna nun eh. Kaya hindi siya nakarating. Anyway, ayan. I-share ko lang kung ano yung natutunan ko. Kahapon, nahasa yung skills ko. Hindi naman sobrang nahasa. Kumbaga, parang na-challenge ako yesterday kasi nga, hindi naman ako mahilig sa fashion.
Ang fashion kasi, ah, napansin ko napakadaming ilaw. Yung mga angle, hindi siya basta na simple portrait lang. And then yung damitan, at saka yung set, as much as possible kung kaya mong baguhin in a simple manner, gagawin mo para lang maging high fashion ang dating. And doon ako sobrang namangha kaila Sir Noel. Kasi Sir Noel talaga in control sa ilaw yesterday. I let them do it. Hindi ako yung, hin, ano ba to? Hindi, kasi open shoot lang naman siya. Parang friendly shoot lang naman. Kaya hindi ako mahigpit sa pagbabago ng design or pagbabago ng lighting ah, equipment or light condition. Tsaka, syempre, limited lang kasi yung ilaw ko kahapon eh. Nabenta ko kasi yung strobe ko. Anyway, ayun. Thankful ako kasi nagdala sila ng extra lights. RGB lights ni Sir Bon, tsaka ni Sir Noel. And then non-light ni Sir Joy. Thank you for sharing it with us yesterday or last night. Nagamit namin sa photoshoot ni Fabi. Ayun nga, ang natutunan ko is madami. Yun nga, napansin ko iba pala talaga yung high fashion genre. Hindi siya basta-basta. Kasi hindi siya basta-basta na point and shoot lang. Hindi siya kagaya ng fine art or Renaissance or regular portrait na one light setup, two light setup, and that's it. No. And kasi ang team kahapon is Baroque. At ayun, they're more on, para din siyang Renaissance. Pero simple lang yung set. Sobrang simple lang yung set. Kung makikita niyo yung shinare ko sa profile ko at saka sa Baby Kingdom Studio page, yung shoot ni Fabi, hindi ko talaga siya forte. Hindi ako ganyan mag-ilaw, hindi ako ganyan mag magpa-post ng model. Although, nagagawa ko yung low angle shot sa mga cosplay shoot dati, nung cosplay photographer pa ako. Pero this time, the lighting style, hindi ko talaga siya forte. Pero, ayun nga, thank you sa mga pumunta at na-try kong ganitong ilawan ba. Alam niyo yung magta-try ka lang to check if you can do it. You have to collaborate with other photographers. Meron nabanggit kahapon si Sir Noel eh. Kasi sabi ko sa kanila, may mga nagtatanong sa akin, bakit sa Quezon City pa ako nakikipag-collab, mga Quezon City photographer, bakit pa ako dumadayo? Ang dami-dami magagaling dito sa Cavite. They are right. Ang problem ko kasi dati, sobrang mahiyain ako dati. Na-start akong masama sa circle ng mga taga Quezon City. Mas nauna dati kasi nga na-attend ako ng mga workshop ko nun. Tapos may ano yan eh, may story behind that. Bakit ako napunta sa circle na yun. Pero next episode na lang siguro yun. Kasi naka 45 minutes pa rin ako, hindi ko siya ma-upgrade eh, yung Zoom. Anyway, ayun nga. Bakit nga ba hindi ko mahiyain kasi ako dati. Tapos nasanay na ako sa comfort zone ko na sila lang din yung nakakausap ko, nakakasama ko sa shoot. Sila, yung mga taga Quezon City. And kapag, at saka ang mindset ko dati,
parang hindi mahilig sa collaboration yung mga taga Cavite. More on paid shoot sila, mas madalas. Parang bihira lang ako makakita ng mga collab shoot or hindi lang talaga siya dumadaan sa newsfeed ko or sa radar ko, ganun. Kasi nga, ang circle ko ay umiikot lang sa Quezon City dati. Ngayon, lumabas na ako sa comfort zone ko na wag na maging mahiyain, maging approachable na ako or kahit ako na yung maunang mag-approach sa mga magagaling na photographer dito, mga sikat na photographer dito sa Cavite and mga mahuhusay. Yun nga, yung nabanggit ni Sir Noel kahapon, there's a possibility kasi na may mga ibang photographers kaya hindi nakikipag-collab sa kanila is nauunahan ng insecurity. Ang sagot ko doon, hindi ko kasi problem yung insecurity. I understand na he is referring to other photographers. Kaya hindi ako naunahan ng insecurity. It's just that I am so shy to approach them kasi nga wala sila sa circle ko noon or wala siya sa radar ko noon. Pero matagal ko na silang nakikita na at alam ko na magagaling sila. It's just that hindi ko lang alam kung paano i-approach kasi nahihiya pa ako. Although I tried to to reach out, hindi lang talaga nagtutugma yung mga sked namin kasi nga halos lahat kami dito sa Cavite may page shoot. Kahit tanungin mo pa sila Sir Noel or Sir hindi talaga magtugma kasi nga ayun, um, laging may client eh. Panira talaga ng ano yan eh, ng passion yung client. Hindi, charot lang. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi, I mean, ayun nga, masisipag kasi mga Cavite photographers when it comes to, ano, page shoot. Kung kaya namin i-cancel ang mga ex-deal or collaboration, gagawin namin kapag may page shoot. Siyempre, unahin natin yung pera. Tama, Sir Noel. Mas okay pa rin yung kumikita ka, di ba? Ano ba to, simulta? Ayun, sorry. May nag-text kasi at natawag. Anyway, yun nga, yun yung sinabi ko sa kanila and which is true naman. Sa totoo lang, tinry kong i-add sila Sir Jeffrey Kapilitan, sila Sir Noel, sila Sir Bon. In-add ko na sila, pero hindi ko lang alam kung paano sila i-message for collaboration. So what I did is I posted um, my plan or the team for collaboration. Tapos tiningnan ko na lang kung sino yung pupuntang Cavite photographers. Ganun. Ayun, thankful naman ako at pumayag naman sila nung nag-reach out ako sa kanila. Kaya ayun, may natutunan naman ako yesterday about high fashion. So, gaya nga ng sinabi ni Sir Cobbs, hindi siya basta portrait lang. Iba pa rin yung, yung pagdali mo ng pagkuha ng picture when it comes to high fashion. Hindi siya, hindi siya ganun kasimple. Lalo na pag formal shoot ng high fashion, I don't think I can do it for now. Kasi nga limited ang aking resources when it comes to that. And I haven't attended any workshop when it comes to high fashion shoot. So, wala akong mabibigay na insight sa inyo maliban lang sa natutunan ko last night. What else? Ano pa ba? Marami din kami na pag-usapan yesterday when it comes to our industry, yung mga nangyayaring
ah, unfortunate events sa industry natin. Hindi ko nababanggitin kung ano man yun. Pero I have learned a lot from them na, ayun nga, kanya-kanya talaga yung struggle ng mga photographers. So, it humbles me na rin na they have that kind of story sa journey nila. And I can't wait for them to share it sa mga next Wednesday spotlight episodes ng podcast ko. Hindi ko ikukwento ngayon. I will let them share it sa podcast. I think I have to schedule na yung mga photographers na gusto mag-join and mga in-invite ko. And yes, kasama Sir Noel doon. I hope mapapayag natin na video call, ano. Pag hindi, okay lang din naman kung voice call. Ay, anyway, ang ang main tip ko na lang siguro dito sa podcast na to, yung natutunan ko talaga yesterday. Siguro ang natutunan ko is you have to stay out of your comfort zone. If you have time or if you have an opportunity to collaborate with other photographers, especially sa mga mas magagaling pa sa'yo, please do so. Kasi marami kang masasagap na hindi chismis, but learnings from them, stories behind their journey, and it will inspire you. It will humble you. Hindi yung puro client shoot ka lang. Hindi yung parang pag gumaling ka na, puyo na yung ibang photographer sa'yo kasi ang galing-galing mo na wala ka na matututunan. No, uh, that's not true. Yung mga collaboration, may mga maliliit na crumbs kang matututunan dyan. Especially kapag andun na kayo sa mismong photoshoot. Kasi they will share, hindi sila madamot, sobra. Kahit ganun na sila kasikat, ganun na sila ka tagal sa industry, hindi sila madamot mag-share ng knowledge nila or ng experience nila sa industry natin. Kagaya kahapon, yung niloloko ko si Sir Noel kasi yung Nikon niya, yung camera niya, may built-in Photoshop. Hindi, nagsha-shutter kasi siya drag na style or multiple exposure sa camera niya. So, ayun, another learning na naman sa akin na pwede ko naman palang gawin yun sa regular portrait. Pero syempre hindi ko pwedeng gawin yun sa newborn photography. So, hindi ko na sinet sa camera ko. Although, uh, sh- gustong i-share ni Sir Bon, it's just that hindi ko rin naman siya magagamit kasi araw-araw. Pero, it's nice to know na you can do it sa camera natin. And it's really a new perspective when it comes to portrait photography. Kahit na nga hindi high fashion, you can actually do it sa portrait photography para maiba lang. Alam mo yun. Ang gusto ko lang sabihin talaga tonight before I let you guys sleep is wag kayong mahihiyang makipag-collaborate. Kahit na sino. Wag ka ma-stuck sa circle mo lang. Huwag ka ma-stuck makipag-collaborate sa mga friends mo lang.
makipag-collaborate ka rin sa mga magagaling or mas magagaling pa sa'yo kasi nga marami at marami kang matututunan sa kanila sa maiksing oras na yon. Don't be afraid to approach them. Hindi naman sila nangangagat. And also, hindi sa exposure, hindi dahil sa exposure yung collaboration eh. Para sa akin ay ano bang word? Naubusan ako ng salita kasi kanina pa ako nagpa-podcast. Um, Nagiging motivation ko siya or inspiration na rin. Kasi you get to collaborate with those high photographer. Yung mas matataas pa sa'yo, mas magagaling pa sa'yo. And it gives you more, anong tawag doon? Parang usok sa passion mo. Kasi nakikita mo sila kung paano sila mag-shoot. Naririnig mo sila magkwento ng journey nila while collaborating with you. And they and you are learning from them that you need to share it with other people. Promise pag nakipag-collaborate kayo sa kanila, sobrang bait ng mga taong yon. And hindi mo mararamdaman yung insecurity talaga pag nandun ka sa kanila, pagkasama mo sila. Kasi ang para lang din kayong, alam mo yun, nag-uusap-usap na magkakaibigan, ganon. Ewan ko, or dahil sa personality nila, kaya ganon. Kasi sobrang bait nilang kausap. Hindi, tsaka mga professional talaga. Make sure na yun yung ah, mga itatry yung circle minsan. Kasi kapag na-stuck ka lang sa kung anong meron kang environment, eh, I doubt may matututunan kang bago, di ba? Ah, ayun, so I learned yesterday that I have to get out of my comfort zone and collaborate more kahit gaano pa ka-busy yung schedule. Make sure that you have time to learn something new from other people. And please don't think na nakaka-insecure sila kasama sa shoot. No, hindi talaga ganun. Actually, para lang kami nagkukwentuhan kahapon, nagchichismisan lang kahapon. Eh, gusto ko man i-share, hindi ko magawa kasi this is recorded. Pero sa amin na lang yan. Anyway, parang alam nyo na rin naman yung mga chismis na yun. Baka nga huli na ako nakaalam eh. Kung may bago man doon, di ko pa rin i-share. Bahala kayong mag-isip dyan. Pero ang point ng podcast na to tonight is for me to suggest na makipag-collaborate kayo sa mga magagaling. Para, alam mo yon, hindi ka na-stuck sa isang lugar lang. Um, para ka nagkakaroon ng baby steps para ma-reach yung goal mo. Well, ang baby steps ko lang naman is, ayun nga, magkaroon ako ng konting push pa at confidence when it comes to our industry. Kaya, as much as possible, if I can do collaboration once or twice a year, I will do it. Kasi nga, malaking tulong din eh. Para din naman hindi pa ulit-ulit yung ginagawa mo. Ganun. I think that's it, guys. It's time for me to go to bed.
kasi I have work pa tomorrow. And thank you again for listening to our podcast earlier with Sir Cobbs Hanairo. Salamat sa panonood at pakikinig. Kahit na ang naging observation nyo is gwapo siya. Actually, hindi namin na-expect yun na yun yung magiging reaction ng mga audience. Well, thank you. Thank you sa views and thank you sa pakikinig. And I hope pakinggan nyo rin tong podcast na to kasi from time to time I share something that I have in mind with you guys para kapag nakalimutan ko, at least ngayon recorded na nasabi ko na siya. Thank you again for listening and see you again on the next episode. And I promise you guys na every Wednesday magkakaroon tayo ng guest speaker para mas marami kayong masagap na na learnings or knowledge sa ibang photographers. This time, kakapalan ko na yung mukha ko na nananawagan na ako sa mga legends dyan, legends sa photography dyan, na mag-join po kayo sa podcast ko kahit ganito pa lang siya kaliit. Ayan. But I will try to reach out with other photographers para may mas matutunan pa kayong bago. Thank you so much guys and see you next week. Bye now.